Sa try ko na mag-apply sa platform na ito, at last na-approve ako dito for 2,000 pesos as a first-timer borrower and direct to GCash. Kaya naman kung ikaw ay naghahanap ng mauutangan online at napanood mo ang video na ito, huwag ura-urada or huwag basta-basta mag-download or mag-install ng platform na ito until na mapanood mo ito until the end of this video para magkaroon ka na muna sa una pa lang ng mga idea at advanced information kung ano nga ba or paano nga ba yung sistema ng pagpapautang niya dito, and titingnan mo na muna kung magkano nga ba yung possible amount na pwedeng i-approve sa'yo as a first-timer borrower, at tingnan mo na rin kung ano-ano nga ba yung mga deductions na dito na kinakaltas doon sa loan approval na ibibigay nila sa'yo, at most importantly, tingnan mo kung how long yung repayment period na ibibigay nila sa'yo upon disbursement ng iyong loan approval. Kaya naman kung interested ka na malaman ang platform na ito, please consider to subscribe na muna sa aking YouTube channel and click na rin po ang bell button dyan para naman po lagi kang notified sa mga utangan moment na ginagawa ko dito sa aking YouTube channel. Hindi ko po ito pinopromote at hindi rin po ako ahente ng platform na mababanggit ko sa video na ito. So it's up to you na po, or decision nyo na po yan kung susubukan nyo rin po itong utangan or hindi. Sa akin naman din po is ma-share ko din po sa inyo kung ano po yung personal na karanasan ko or yung mga nalalaman ko sa platform na ito habang ako ay nag-apply dito. Platform na ito ay si CashMe, Cash Loan Online App. So, under po siya ni Hupan Lending Technology Incorporated. As of now nga po si CashMe ay nag-rate na po ng 4.4 star and din meron na rin pong 36,000 reviews. And ito po si CashMe ay sisters company ni Zuki Loan and then ni Easy Loan. So, under Securities and Exchange Commission naman, with the registration number C201901197 and then with certificate of authority number 2879. So, product information nga po niya dito is nagpapautang siya starting from 2,000 up to 12,000. Cash loan term niya is 91 days daw, shortest, and then 180 days longest. So, maximum approximately is 20%. Interest is 0.5% and no other fees. So, tingnan natin kung totoo ba naman ito na sinabi na naman nila dito sa intro. So, requirements nga lang po niya dito is Filipino citizen and aged from 18 years old and above and one government valid ID. So, para mag-start ng mag-apply dito kay CashMe, so kailangan natin itong install sa ating mga cellphone. Makikita nyo po kaagad dyan yung kanila pong privacy policy and then yung permission to access your cellphone. So, kailangan nyo lamang po yan dyan i-click ang agree or accept para makapag-proceed na po and makapag-fill up na po tayo ng application nila. Makikita nyo po kaagad ang kanila pong homepage. So, CashMe, loan amount from 3,000 up to 20,000 pesos. So, click nyo lamang po itong loan now to start filling of application. Kailangan nyo po ditong mag-register using your cellphone number. Paalala, isang cellphone number lamang po ang gagamitin natin in times po na nangungutang tayo online para po na-monitor natin at hindi tayo nalilito doon sa mga possible caller and texter na possible na tatawag doon pa sa cellphone number na ginamit natin. Ang unang hihingiin nila dito is yung identity. So, personal information, alam nyo na po yan, pagpapakilala. Dito hingiin po ang inyo pong full name, including po dyan yung current and permanent address. Hingian na po kayo kaagad ng isang government valid ID. UMID ID, GSIS ID, SSS, PRC ID, passport, and PhilHealth. So, mamimili lamang po kayo and then upload nyo. Hingian po kayo ng work information. So, hingiin yung monthly income nyo, occupation, and then yung company name kung meron. Kung wala naman, lagyan nyo lang po ng none. Third po is contact person. So, dito, 3 contact person ang hinihingi po ni CashMe. So, including po yung relationship nyo,
full name, and then yung cellphone number. So, dito, pinapaalala natin na mga kamag-anak o yung mga kasamahan na lamang po sa bahay ang gawin yung contact person para po na monitor ninyo yung mga possible texter and caller na tatawag sa kanila in case po na kailangan nila ang iba pa pong information aside sa'yo. Hihingan kayo dito ng withdrawal information. GCash, bank transfer, GrabPay, and PayMaya. Kaya na nga po agad, wala pang 2 minutes na nag-apply ako dito. Meron na kagad silang binigay na loan approval for 2,000 pesos. And then, loan term na binigay niya, 130 days. So, loan term for first and second installment. So, ginawang 2 installment, yung magiging repayment ko. So, limited time promo. So, make payment for first installment to enjoy deduction on interest and second installment. First repayment ko nga po dito is for 7 days only. Kailangan ko ibalik yung 2,140 this coming April 14, 2024, 1 week only. And then yung second installment is on August 22, 2024, which is na 40 pesos na lang. So, ganon sila magbigay ng repayment period para lang masabi na umabot ng 130 days yung binigay sa yung repayment period mo. Pinakita naman nila yung loan details. So, ayan, loan amount 2,000, service fee is 400, management fee 200, and then transfer fee for GCash account is 80 pesos. So, ayan, ito na nga yung sinasabi natin. Maganda yung intro nila para makumbinsi nila yung mga borrower nila. But at the end of this video na nakatapos na tayo ng application, dito natin makikita yung buong katotohanan ng kanila pong sistema ng pagpaputang. So, dito nakita natin na marami yung mga deductions na binawas niya doon sa loan approval na binigay niya na 2,000. So, ang ma-receive ko lamang daw po is 1,320. So, umabot po ng 680 total deductions na binawas nila doon sa loan approval po. And then dito, meron pa silang interest na 140 doon sa first repayment. Then yung second interest is 40 pesos. And then meron din po sila ditong overdue fee. Once na hindi mo masunod yung repayment period, which is na 100 pesos. And overdue interest is 60 pesos per day. So, ayun na nga po yung sinasabi natin dito mga lalabs ko. Sa intro pa lang, ang ganda ng mga interaction nila. But, the saddest part is yung nandoon ka na sa finish line ng application mo dahil doon mo makikita yung mga deductions and then magkano yung marireceive mo. Meron pa silang penalty fee in times po na hindi mo nasunod yung repayment period na binigay sa'yo. So, ayun na nga po mga lalabs ko. So, lagi po natin ditong pinapaalala na pag-isipan na po muna na bago po kayo dito mag-click ng confirm ng pangungutang kay Cashme dahil dito ang dami nilang deductions. So, para po hindi kayo magsisi sa huli, aralin nyo na muna, pag-isipan nyo kung i-grab nyo po ba talaga ang ganito pong pagpaputang ni Cashme. Dahil para sa akin, hindi ko siya nire-recommend para sa akin na utangan dahil sa dami po ng deductions nila dito. So, ayun na po muna mga lalabs ko yung vlog natin for today. Sana nakatulong. Nagkaroon muna kayo ng idea bago po kayo dito mangutang kay Cashme. Para naman at the end of the day, ay wala po kayong pagsisisihan dahil ang pagsisisi po ay laging nasa bandang huli. So, thank you for tuning in for now mga lalabs ko. God bless po. Bye-bye!